may paksa tayong bago ngayon at mukhang lalim ito kay Mark, yung batas kontra human trafficking. Yes, human trafficking or trafficking in person act. Yun ang pag-uusapan natin ngayon, MJ. Anong RA po ba yan, Kuya Mark? Republic Act 9208. When was it passed? I think in 2012. Bago lang. 2012, but na-revise na ito. This is the amended human trafficking law. Okay, atin ang bigyan ng pakahulugan yan. Ano po bang ibig sabihin ng human trafficking? Yung human trafficking, under the law, may definition ang human trafficking. Sabi doon, recruitment for the purpose of exploitation. Kasama doon ang sexual exploitation. Kasama doon ang tinatawag na prostitution and forced labor, slavery, at yung pagtanggal ng mga internal organ, pagbenta ng internal organ grabe yan, for through deception, force, intimidation, yun ang tinatawag na human trafficking. So of course, hindi naman bawal mag-donate ng organ mo. For example, kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, may tinatawag na transplant, yung tinatawag na liver transplant, mga kidney transplant, for example, hindi naman bawal yan. Pwede mag-donate. But for example, ginawang negosyo, nagbentahan, binenta mo yung kidney mo, binenta yung mga atay mo, for example, ganon. That is in violation of the human trafficking law. At yung forced labor, Kuya Mark, mukhang malagi natin nababasa yan sa... Yung very word, forced labor. Ibig sabihin ng forced labor, parang kinuha yung labor mo, yung trabaho mo through violence, through intimidation, through threat, through force, through coercion. Ibig sabihin, when you say labor kasi MJ, it should be purely voluntary. There is no such thing as involuntary servitude. That is in violation sa ating saligang batas, yung involuntary workforce. Yung pwersahan ka na magtrabaho. Yun ang tinatawag na forced labor. For example, may utang ka. So, pwersahin ka magtrabaho dyan kasi hindi ka wala kang bayad sa utang. Magtrabaho ka. That is debt bondage. So, bawal din yan. That is in violation of the human trafficking law. Nabanggit mo po yung debt bondage. Ano po bang ibig sabihin nito, Kuya Mark, batay po sa batas? Yung debt bondage, parang pledging ng isang debtor, yung may utang, to work for as a security or payment ng kaniyang utang. So, pwersahin kang magtrabaho kasi may utang ka, tapos hindi alam kung gaano katagal ka dapat magtrabaho, hindi alam kung magkano ang bayad mo dapat, walang bawas sa utang mo, that's what we call debt bondage. Batay po sa binanggit nyo kanina, kabilang po yung sexual exploitation sa mga saklaw ng anti-human trafficking law. Yes, yung sexual exploitation, ibig sabihin, if a person participate in prostitution. Prostitution through threat, through deception, coercion, abduction, including debt bondage, basta involving prostitution, that is illegal. We say prostitution, MJ, that is in violation of the human trafficking law. At Kuya Mark, yung mga pinagbabawal sa human trafficking law, marami-rami ito, ha? Marami yung pinagbabawal sa... Isa-isahin natin para maintindihan ng taong bayan. Yan. Number one, pag ni-recruit mo yung isang tao, recruiter ka, pero ang purpose mo is, yung tao na yan, ibenta mo through prostitution. Prostitution, forced labor, slavery, sexual exploitation, or exploitation, nag-recruit ka. Or another one is, parang kuan ka, ikaw yung bugaw. Bugaw for ibenta mo yung isang Pilipina na pakasalan ang isang Amerikano o isang foreigner. Pakasalan. But ang pagpakasal, ang purpose talaga is prostitution. Ang purpose talaga is slavery. Ang purpose talaga is exploitation or sexual exploitation. Or another one is pumasok ka sa kasal. Nagpakasal ka, but ang purpose hindi naman talaga kasal. Ang purpose mo doon is prostitution, sexual exploitation, forced labor, yung tinatawag na slavery. In violation yan. Another yung tinatawag na sex tourism. Yung sex tourism, I think, uso yun sa ibang bansa, yung tinatawag na sex tourism, yung nag-engage ka ng prostitution na bahay, yung prostitution den. Kasama din yun. Or of course, yung nagbenta ka ng internal organ mo. Yan, common yan dito. Or i-force mo yung isang tao na tanggalin yung kanyang liver or kanyang yung organ niya para ibigay sa ibang tao na yung mayamang foreigner, kailangan ng kidney.
kunin yung kidney mo, ilagay sa kabila, that is already in violation ng human trafficking law. Bawal. Human trafficking palang patak nun? Human trafficking yun kasi yung organ natin, hindi for sale. Hindi for sale yung atay natin. Hindi for sale yung puso natin. Hindi for sale yung ano bang part ng body natin. Hindi for sale yan. So, maybe yung iba, pwedeng i-donate. May donation. Yeah, for example, kidney transplant. May iba dyan, may iba nag-prepare man ng mga donation bago mamatay. May donation pag mamatay, i-donate yung mata, i-donate yung mga any part ng mga body. Walang problema yan. But through donation, hindi pwede magbenta ng mga internal organs. Naku, dapat pala nating balaan, Kuya Mark, yung mga ganyan. Kasi pag ang mga kababayan natin gipit, minsan nasasadlak sila sa ganitong mga kapamaraan na ibebenta. Ay, so yung naging middleman, yun yung mga kasuhan ng human trafficking. Yung nag-middleman, at saka yung nagbenta. Ay, ganun ba? Nagbenta, kasama yun. Kasi sabi ng batas, sale. Or yung nagtanggal. Ibig sabihin, yung doktor kasama. Kasi nagtanggal ng internal organ, nagbenta ng internal organ, kasama doon sa violation ng human trafficking law. Naku po, kaya dapat pala nating balaan. Manood po kayo dahil sa mga kababayan natin di alam yung batas. Pasok pala kayo sa human trafficking pag nagbenta kayo ng internal organs at nahuli kayo sa batas. Kuya Mark. Alam mo ba yung penalty? Mabigat na penalty dyan. 20 years imprisonment plus a fine of 1 to 2 million pesos. Lahat na yan, Kuya Mark. Pagpasok ka doon sa mga qualities. Sa human trafficking, regular human trafficking, 20 years imprisonment yan. Per act. Per act yun. Per count. Per account. For example, may isang club ka. Tapos, yung club na yan, nagbebenta ka ng mga prostitutes. Nag-maintain ka ng prostitution. That is human trafficking. So, that is 20 years imprisonment, 1 to 2 million fine ang kaso dyan. But ang pinaka-common dyan, yung nagbentahan ng mga organ, internal organ. So, that is considered human trafficking. Naku, kaibigat pala. Ano to, Kuya Mark? Bailable? Bailable naman kasi hindi naman lifetime imprisonment. Pero yung multa pa lang, 1 to 2 million fine. 1 to 2 million plus 20 years imprisonment. Regular, yun tinatawag na regular human trafficking. Mga kababayan, kung meron kayong mga gustong itanong sa ating paksa, Anti-Human Trafficking Law, bukas po ang ating mga linya sa ating pong call line at text line at sa ating din pong Zoom link. Naka-post po, nakapin sa ating pong mga social media stream. Isang click nyo lamang, lalo pat meron kayong mga personal knowledge sa ating paksa ngayong araw na gusto nyo mabigyan ng kalinawan, abay, ready po si Kuya Mark Tolentino na sagutin po ang inyong mga query. Ano po ba sa batas, Kuya Mark, ang promotion and human trafficking? At meron po bang ganito? May tinatawag na human trafficking. May iba naman tinatawag na promotion of human trafficking. Ibang kaso din yan. Ibang kaso yung promotion, nag-promote ka lang for human trafficking. Ano yung mga promotion of human trafficking? Number 1, parang pinaupahan mo yung bahay mo. Pero yung bahay na yan, alam mo na ginawang prostitution din. Yan. Pasok ka dyan. Pasok dyan. Or pinaupahan mo yung clinic mo. Pero ang purpose dyan, nagbentahan pala kayo dyan ng internal organ. Para ilipat from one person to another yung atay, yung kidney, for example. Ganun. That is promotion. Promotion of human trafficking. Wala kang ginagawa. Pumayag ka lang na gagamitin yung bahay mo, gagamitin yung clinic mo, yung opisina mo, para sa human trafficking. Number 2, yung mga, alam mo yung mga falsified documents, uso to sa mga OFW. Yung mga falsified documents, yung tao na nag-print, nag-falsified na mga document as a requirement for pre-departure ng mga traffic person. Like for example, ang isang Pilipina, OFW, ang ginawa niya is, ang age niya is actually 16 years old. Ginawang 25 years old para maka-abroad sa ibang bansa. That is already parang promotion of human trafficking. Ang ginagawa mo is just to fake the documents, yung mga requirement ng dokumento para as a pre-departure ng mga traffic person. Number 2, yung nag-advertise ka, nagay mo sa Facebook, nagay mo sa mga malaking mga tarpaulin sa likod, sa bahay mo na may mga free, punta ka dito, tulungan kita mag-work sa ibang bansa. Kahit na minor ka pa, ganun. Parang nag-advertise ka. Or you facilitate. Tinulungan mo yung isang Pilipina na ihatid from sa isang airport, papasok sa isang airport kahit illegal yon kasi minor pala yan, tapos hinayaan mo makalabas sa ibang bansa para mag-domestic helper o mag-prostitute doon. That is already promotion of human trafficking. Or, ang ginawa mo,
yung passport ng isang Pilipina na housemaid mo, tinago mo or sinira mo yung passport niya para hindi siya makalipad sa ibang bansa, that is already promotion of human trafficking. Naku po. Kung 20 years, Kuya Mark, ang penalty doon sa mga main na mga nagkasala, itong mga accessories na ganito, ito yung mga dawit lang. Yung tinatawag. Ang tawag dito, promotion of human trafficking, 15 years imprisonment plus 500,000 pesos na fine. Ba, malaki. Ganun din. So, pag lahat ng involved doon sa circle, Kuya Mark, ng transaksyon sa human trafficking, pasok yun, kakasuhan yun. Kung hindi ka sa regular human trafficking, doon ka sa promotion of human trafficking. Naku po. O ano po bang ibig din sabihin, Kuya Mark, ng qualified human trafficking? Ito yung mabigat. Ang qualified human trafficking, non-bailable na ito. Number one, yung binenta mo or you traffic a person involved, yung biktima ng human trafficking is a child. Meaning below 18 years old, minor. So, binenta mo, pinadala mo sa ibang bansa, ginawa mo housemaid or ginawa mong prostitute, for example, that is already qualified human trafficking. Second, kunwari, inadapt mo yung bata, inadapt mo yung babae, pero ang purpose pala doon is i-engage mo yung babae na yun or bata na yan through prostitution, exploitation, forced labor, slavery. That is already qualified human trafficking. Or yung gumagawa ng mga human trafficking, yung mga sindikato or large scale. We say large scale, at least 3 or more na naging biktima ng human trafficking. For example, nag-recruit ka, 3 or more ang ni-recruit mo na mag-work abroad tapos wala kang lisensya, that is already considered qualified human trafficking. Naku po, mabigat pala to. Ano ba ang parusa, Kuya Mark, compared po doon sa the normal human trafficking? Ang qualified human trafficking, lifetime imprisonment plus 2 million fine. Ibig sabihin, non-bailable pag qualified human trafficking. Naku po. Usually ba, Kuya Mark, ano ba ang na napaparusahan? Yung the normal human trafficking o ito pong qualified? Ano bang mas maraming cases sa Pilipinas? Yung qualified human trafficking, normally ang mga accused nito, yung mga recruitment agency. Recruitment agency kasi automatic large scale yan kasi nag-recruit sila ng more than 3 Filipinos na pumunta sa ibang bansa, na mag-work doon, tapos peki ang mga dokumento, hindi totoo ang edad. Kung hindi, sabi ang age doon is 16 years old lang pala, 17 years old. Pero ang nilagay sa dokumento, 30 years old, 25 years old, para lang maka-work abroad as a domestic helper. That is already illegal recruitment. And pag more than 3, that is already qualified human trafficking. Tapos yung na-biktima is less than 18 years old, ibig sabihin bata pa, that's considered human trafficking. Qualified human trafficking. May iba naman dyan na kunwari, inadapt niya ang bata, adoption pala, kunwari, adoption daw. Pero hindi pala, inadapt niya, pero ang totoo niyan, ibenta pala niya yung bata na yan. Ginawa niyang prostitute, ginawa niyang slave, ginawa niyang subject to sexual exploitation. That is considered qualified human trafficking. Mga kababayan, lalo pa yung mga nabiktima ng mga recruitment agencies na mga illegal, ito pong batas na magpuprotekta po sa inyo, anti-human trafficking law. Lalo pa, Kuya Mark, di ba naalala mo yung kababayan natin si Julie Biranara? Yes, di ba? yes. Naging involved din yung yung kanyang yung recruitment agency, na blacklist na ngayon. Blacklist. So, iba yun kasi I think walang lisensya yon, or kung may lisensya, walang protection sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kasi ang purpose ng mga agency, MJ, protection yan ng mga OFW natin. Kasi for example, yung Pilipino pumunta sa ibang bansa, inabuso siya doon. Sino ba ang managot? Kaya ba ng Pilipinas na pupunta doon sa ibang bansa para idemanda yung employer ng Pilipino? Hindi. Kailangan agency kasi ang agency, ang technically is yun ang responsible sa mga violation na nangyari sa ibang bansa. Lalo pat maraming mga kaso, Kuya Mark, ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa probinsya, yung talagang gipit, as na-recruit, mali pa lang recruitment agency na napuntahan, pag labas sa abroad, ginawa pa lang mule ng... aside doon, MJ, iba ang pangalan. Ang totoong pangalan niya is Maria. Pero doon sa ibang bansa, yung papel niya, hindi na siya si Maria, ibang pangalan na. Jenny na ang pangalan, for example. Di ba? Michelle na ang pangalan. Ganon. So, tapos iba na edad.
ang totoong edad niya 16, tapos naging 25 siya para makapasok as domestic helper. That's considered qualified human trafficking. Nako. Eh, lalo pat kung hindi lang isa, marami ang napalabas ng bansa ko. Pero napapalabas ba yung ganyan, mga illegal na mga dokumento? May mga ganyan nakalusot. So hopefully hindi makalusot kasi may iba dyan, ang passport, iba ang pangalan. So that's why kailangan talaga na more scrutinize yung system natin sa paggawa ng passport. Kasi nga may mga Pilipina talaga nakalusot. May mga nakalusot na kahit 16 years old, 17 years old, nakapunta sa ibang bansa, tapos ibang pangalan. In fact, may isang kliyente, may isang tao na lumapit sa atin kasi naging biktima doon about sa paggamit ng ibang pangalan. Iba yung pangalan niya nung pumunta siya sa ibang bansa, pero ang totoong pangalan niya, iba din ang pangalan niya. Tapos yung edad niya, iba din yung edad niya. So, but ang nakalagay sa picture, ibang Siya. pangalan, pero yung mukha na picture, siya ang nakalagay sa picture. So, yun ang tinatawag na human trafficking. Misrepresentation din yan, Kuya Mark. Misrepresentation, falsified documents, ang sinadmit doon as a documentary requirement for pre-departure sa mga OFWs. Nako, ibang ano na naman yan, ibang kaso na naman yan. Magkaso po yan. Okay. Nako po, yung mga parokyano, Kuya Mark, na nag-engage doon sa prostitution, na yung biktima ay pasok sa human trafficking, may criminal liability po ba yun? Kasi parokyano, yung mga kumukuha ng mga prostitutes. May kaso ba, di ba, ang prostitution is illegal in the Philippines. So, yung mga parokyano, yung kumuha ng mga prostitutes, may liability ba? Yes. Pero ang penalty nila is community service. Community service for 6 months plus 50,000 pesos fine. Yung mga parokyano, yung kumuha ng mga prostitutes. But second offense nila, 1 year imprisonment plus 100,000 pesos na fine. Yun yung kumukuha ng mga prostitutes, nahuli sila. Di ba, nakita natin sa mga social media, yung may nahuli sa mga motels, gano'n. So, yung mga kumuha ng mga prostitutes, they can be liable. So, but only community service sa first offense plus 50,000 pesos na fine. Alright, malim-lalim yan, Kuya Mark. May tanong dito, ang kaso ng human trafficking is confidential in nature. May liability ba kapag nilabag mo ang confidential proceeding ng human trafficking cases? Yes, yung mga media. Ay, ganon. Yung mga media. Yung mga marites. Mga vloggers. Like for example, tapos may kaso doon sa human trafficking. Kasi ang human trafficking law, kailangan confidential. Why? Kasi parang mapahiya naman yung mga babae, lalo lang mga babae na naging prostitutes, tapos na bulgar. So, na-expose yung kanilang pangalan o yung kanilang pagbubukha. So, mas maganda, confidential in nature yan. But may mga iba dyan na pinablish yung mga proceedings. In that case, they can be liable for violation ng confidentiality ng proceedings ng human trafficking. 6 years imprisonment plus 50,000 pesos na fine. Teka, pinablish, meaning binalita. Binalita, tapos binanggit yung pangalan, na ito yun siya, naging prostitute yan. Saka pinakita mukha. Pinakita mo ka. Oh, yun. So, that is already in violation ng confidentiality ng proceedings ng human trafficking law. Nako, may parusa din yung Kuya Mark. 6 years imprisonment plus 500,000 pesos na fine. Paano yun? Media lang, nagbalita lang, tapos di Pagbalita, alam. of course, may tinatawag tayong press freedom. Freedom of the press. Oh, Ayan. walang problema yung press freedom na yan. But huwag lang i-breach yung confidentiality ng proceedings. Yun ang naman ang purpose ng batas eh. Kasi kung i-breach yan, paano siya, yung for example, bata, naging prostitutes, tapos na bulgar yung pangalan niya, na expose yung pangalan niya, na naging prostitute siya. So, paano siya lalaki dyan kung napahiya siya sa buong mundo na ganyan pala siya? So, that's why ang purpose ng batas is maging confidential ang proceedings ng human trafficking. Lagyan lang ng AKA. Pwede ganon, AKA, hindi walang pangalan, or ibang pangalan ginamit, tapos yung mukha nakatakip. Maybe it's possible, but kung binulgar mo lahat ng information, that's already in violation ng confidentiality ng human trafficking law. Nako, palalim ng palalim ang ating talakayan, Kuya Mark, lalo pat marami sa ating mga kababayan. Siguro ay some way, somehow, may alam na mga nabiktima ng human trafficking, lalo na yung mga galing probinsya, na-recruit. Pag abroad, iba pala ang napuntahan. May iba dyan na sa abroad, ang sabi doon, domestic helper. Domestic helper, pero pagpunta sa ibang bansa, hindi pala domestic helper. Kung hindi, escort service pala. Naku po. O mga ganon. Prostitution service pala, sexual services pala. So that is already ano mangyari doon? So kailangan yun ang tinatawag na human trafficking law. So sinong manalagot? Sinong dapat idemanda? Yung recruiter sa Pilipinas kasi nandito siya eh. So yun ang maging mademanda kasi why?
if you recruit, but ang purpose ng pag-recruit mo is prostitution, exploitation, sexual exploitation, maging forced labor pala yun, maging slave pala yun sa ibang bansa or kahit sa Pilipinas, that is already in violation ng human trafficking law. Nako, pero yung Kuya Mark, yung counterpart ng recruitment agency sa Pilipinas na tinanggap yung Pinoy abroad, may habol din ba tayo doon na kahit alam nila na human trafficking tong tao? Yung nag-recruit, yung recruiter or recruitment agency will be liable in Philippine law for the protection ng mga Filipino na pupunta sa ibang bansa. Usually, pag yung mga counterpart nilang recruiter sa abroad, wala tayong habol doon. Pwede rin, but of course, how can we get jurisdiction, yung courts natin sa Pilipinas? So, kailangan talaga, i-demanda natin yung recruiter kasi siya yung nandito sa Pilipinas. Alright, mga kababayan, standby lamang po kayo dyan. Marami pa po tayong mga tanong at mga paksang pag-uusapan, especially sa ating topic po ngayong umaga. Standby, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Balik tayo sa ating programa, Pinoy Legal Minds, with a Saturday morning. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino, ating paksa, Anti-Human Trafficking Law. Kuya Mark, sino ang pwede magdemanda ng isang anti-human trafficking case? Ang human trafficking case, MJ, this is a public crime. Hindi naman kaya ito ng adultery, concubinage na private crimes. We say private crimes, only the offended party can file a case. But in human trafficking, this is a public crime, so anybody can file a case provided na may personal knowledge siya of any of the elements of the crime of human trafficking. So ibig sabihin, may personal knowledge siya. For example, isa siya sa nabiktima. Sinamahan niya yung anak niya na magtrabaho bilang isang domestic helper. Tapos ginawang prostitute sa ibang bansa. That is already may personal knowledge ka. So you can file a case of human trafficking. It means in order for you to file a case of human trafficking, you must have personal knowledge of any of the offense or crime of human trafficking. Alright, saan dapat i-file, Kuya Mark, ang kasong ganyan? I-file mo yan sa, of course, i-file mo yan sa any of the place. Okay, number one, any of the place where any of the elements of human trafficking is committed. Kung saan nangyari ang krimen, doon i-file. Or kung saan actually nakatira si biktima. Okay? But, sabi ng batas, kailangan the court where the first criminal case is filed acquire exclusive jurisdiction. Ang ibig sabihin doon, MJ, pwede i-file sa kung saan nangyari ang krimen, saan nangyari ang recruitment, or saan actually nakatira si biktima. Pero kung na-file na ang kaso sa isang court, sa any of the two, yung court na yan already acquires exclusive jurisdiction. So hindi na pwede i-file sa ibang court. Alright, may prescriptive period ba yan, Kuya Mark? Ang human trafficking as a normal situation, yung normal human trafficking, yung mga yung tinatawag na promotion human trafficking, regular human trafficking, 10 years ang prescriptive period. Pero pag ang gumagawa ng krimen is yung mga sindikato or yung large scale human trafficking, 20 years ang prescriptive period. 20 years? 20 years. So anybody, for example, kahit nangyari ang krimen in 2010, that was, for example, ngayon is 2023, so 13 years ago, so you can still file. Kasi sabi ng batas, 20 years. 20 years from the commission of the offense. So, 20 years basta large scale or tinatawag na ginagawa ng mga sindikato. Nako, mga kababayan, kung kayo po ay nabiktima ng human trafficking, kahit ilang taon na nakalipas at hindi lalampas ng 20 years, maaari niyo pong habulin. Basta qualified human trafficking. Yung mga nabiktima kayo, Mark, ng illegal recruitment, papuntang abroad, pasok yan. Pasok yan. So, pero pag regular human trafficking lang, hindi naman qualified, 10 years ang prescriptive period. May habol kayo sa batas. Yes, may habol. So kailangan talaga may protection ito kasi ang tao kasi hindi for sale. Ang purpose ng human trafficking, tayo mga Pilipino, hindi tayo for sale. Yung atay natin, yung kidney natin, hindi for sale.
lalo na yung puso natin hindi for sale. Aray. Yun o. Ganun ba? Ganun yan. Pero bakang maraming pusong for sale eh. Marami sa balita eh. Iba yung tinatawag, yung puso kasi, hindi mo mabenta yung pagmamahal, yung pag-ibig. Hindi mo benta yun. Maybe mabenta yung oras mo, samahan mo yung lalaki na yan, samahan mo yung babae na yan, but yung pag-ibig, yung pagmamahal, including yung saya na maibigay niya sa'yo or maibigay mo sa kanya, hindi for sale yan. Pero yung literal na puso, yung organ. May mga heart transplant, di ba? Mga ganon. Mga ganon. So that is already human trafficking. Hindi mo pwede na tanggalin yung atay, yung puso, o ano ba, intestine, kidney sa isang tao para ibenta or through forced deception, kinuha yung mga atay, that is already human trafficking. Pero kung may consent, approve lang. Basta donation. Donation. Kung ibenta, bawal ang bentahan. Kailangan through donation lang. Alright. Ano ang mga serbisyo, Kuya Mark, na dapat ibigay ng ating gobyerno sa mga nabiktima po ng human trafficking? Ang nabiktima, number one, of course, yung tinatawag na emergency shelter. Bibigyan ng temporary bahay, counseling, kasi nga nabiktima sila ng human trafficking, baka through naging sexually abused sila, so may tinatawag na counseling, free legal services, at saka yung tinatawag na medical and psychological services. Review tayo, Kuya Mark, ha? Anti-human trafficking. Ano nga yung mga pinagbabawal sa batas na iyan? Ang human trafficking, very basic in MJ, bawal ang recruitment. But recruitment per se is legal. Lalo na pag may permit ka. But bawal ang recruitment if the purpose of the recruitment is exploitation, including sexual exploitation. If the purpose of the recruitment is prostitution, like yung mga bugaw, nag-recruit na mga babae para maging prostitutes. If the purpose of the recruitment forced labor, slavery, or the purpose of the recruitment para ibenta yung internal organ mo or itanggalin ang internal organ mo, that is already human trafficking. Alright, thank you, Kuya Mark. Kuya Mark, pasok lang tayo ng ibang mga tanong dahil may mga komento pong ating mga kababayan. Pero labas po ito sa ating paksa ngayong araw. Yes, ano? Pagbigyan po natin, si David Villanueva, tanong ko lang po, kailangan po bang mag-file sa court para lang madala ng tao ang apelido niya sa ama? Kasi parang sobrang hirap ng ganitong request dahil patay na ang tatay nitong inaanak ko na sa kasal. May mga dokumento naman na kasal ang tatay at nanay niya. Paano po yan, Kuya Mark? So, ang tatay at nanay, kasal. So, ibig sabihin, ang tanong, legal ba ang kasal? Kasi hindi naman lahat ng kasal legal eh. For example, bigamous marriage. Ang issue dito, kung malegal man or ma-illegal, that's irrelevant. Ang tanong niya, pwede bang gamitin ang apelido ng tatay? Kahit anak ka sa labas, pwedeng gamitin ang apelido ni tatay. Lalo na pag anak ka sa loob. Anak ka sa labas, ibig sabihin, anak ka na hindi kasal ang nanay tatay mo, illegal yung kanilang kasal, or na nabuntis lang yung nanay mo dahil boyfriend yung tatay mo, for example, pwede pa rin gamitin ang apelido ng tatay. Provided na si tatay, in-acknowledge ka ng anak niya. For example, anong klaseng acknowledgement? Nakapirma sa birth certificate, nagagawa ng affidavit of acknowledgement, mga ganon. So, pwedeng gamitin ng anak ang apelido ni tatay. Pero pag anak ka sa loob, for example, kasal si nanay si tatay, pwede na gamitin ng anak ang apelido ni tatay as a matter of right. Right mo yan na gamitin ang apelido ng tatay mo basta anak ka sa loob. Pag anak ka sa labas, kailangan pa rin ng consent ng nanay. Iba pa rin yung proseso ng ipag-change ng apelido. May bayad na yun. Hindi kailangan dadaan sa court yan, MJ. Normally, pupunta ka lang sa local civil registry, submit mo lang yung mga requirement. Local civil registry kung saan ka pinanganak. Kung for example, pinanganak ka sa Cebu, you go to Cebu local civil registry, submit mo yung mga requirement, proof mo na ikaw ang anak ng tatay mo, birth certificate mo, tapos ang nanay tatay mo nagpakasal. So for example, marriage contract. So kung nagpakasal sila tapos nung pinanganak ka, binata si tatay, dalaga si nanay, pwede yung tawag doon legitimation. So isubmit mo lang yung birth certificate sa local civil registry kung saan ka pinanganak, naka-annotate na sa birth certificate mo na pwede nang gamitin ang apelido ni tatay para sa'yo. Thank you, Kuya Mark. Si Annie o si Ann Paho Ugsad, bakit di na lang isa batas ang annulment? Kasi kadalasan nagsasama na lang for the sake ng mga bata or nasa iba na dala-dala pa rin yung apelido.
ang annulment of marriage, legal yan sa Pilipinas. Maybe ang tanong niya is about divorce. Yes, ang divorce, may divorce ang Pilipinas, but ang divorce very limited lang. Number one, yung mga Muslim brothers natin, pwede mag-divorce. May tinatawag tayong mixed marriage divorce. Ibig sabihin, Pilipino, nagpakasal ng isang Pilipina, ng isang foreigner, mixed marriage, pwede mag-divorce yan. Or third, yung tinatawag na legal separation. Maybe, I don't know if it's a time already under Philippine culture kasi in the world law, batas ng buong mundo about sa divorce, only Philippines lang ang actually walang absolute divorce. Kung may divorce man tayo, very limited ang divorce natin. Yung 3 circumstance lang. But wala po tayong divorce na kagaya ng Amerika, kagaya ng Japan, kagaya ng Canada. Wala tayong divorce dyan. But ang issue dyan, don't forget, even Rome may divorce na. Ang walang divorce, actually dalawang bansa na walang divorce. Pilipinas at saka Vatican City ang walang divorce. Lahat ng buong mundo may divorce na talaga. Kahit na pupunta ka pa sa Iraq, pupunta ka sa Afghanistan, pupunta ka sa Saudi Arabia, may divorce. Only 2 countries ang walang divorce, Philippines and Vatican City. Pero dito sa Pilipinas, matinding mga hiwalayan din. Daming hiwalayan dito. Kasi nga, yung paghiwalay kasi ng mag-asawa, it takes 2 to tango. Hindi naman dahil kasalanan lang ng lalaki yan or kasalanan lang ni babae yan. Minsan dyan, nagpakasal sila through pressure ng kanilang magulang kasi nabuntis yung babae, baka mapahiya, peer pressure. Another one is na dahil sa kanilang kabataan, gusto silang mag-take ng adventure, mga ganon. But that's why, hindi naman tayo perfect. Minsan nagkakamali ang tao. So yun, I don't know kung ready na ba ang Pilipinas about sa divorce. It may be the policy of the government natin ngayon. Maybe they will discuss that sa Congress. But sabi ng batas, sa under Philippine law, 3 lang talaga ang diborsyo. 3 lang diborsyo na pwede sa Pilipinas. So maybe the Philippine Congress, maybe it's time na to discuss about the Philippine divorce law, lalo na ang Pilipinas na lang at saka ang Vatican ang walang divorce sa buong mundo. Ang lupit nun. Kuya Mark, si Andy, pwede po bang kasuhan ng isang dayuhan ng anti-human trafficking? Yes. Pwedeng kasuhan ang isang dayuhan ng human trafficking kung ginagawa niya ang pag-recruit dito sa Pilipinas. Ginagawa niya ang pag-recruit ng isang Pilipina para maging sex slave, para sumali sa pornographic video, mga ganon. So that is in violation ng human trafficking law. Alright, Kuya Mark, may mga nagre-request dito kung baka raw pwede mo ma-lecturean ang ating mga kababayan, Law 101. Wow, lecture ha? Kung paano po ang pagpo-process ng paghain po ng isang criminal complaint. In criminal complaint, may tinatawag tayong inquest. Yung inquest, pag caught in the ACA. But in this case, normal situation. For example, may gusto kang idemanda na tao kasi chismoso. Kasi sobrang marites, pinopost ka sa Facebook, pinahiya ka sa Facebook. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng counter affidavit. Gagawa ka ng counter affidavit, tapos yung counter affidavit na yan, isubmit mo sa Office of the Prosecutor kung saan nangyari ang krimen. So yun yan. Isubmit mo doon, then the city prosecutor will submit yung tinatawag na sabina. So maybe yan yung akusado or yung respondent to respond sa reklamo mo. Pagkatapos, pwede mo din sagutin yung kaniyang sagot. So yun ang tinatawag na normal preliminary investigation. Ibig sabihin, bago ang kaso aakyat sa korte, mayroon ba tinatawag na preliminary investigation. Ang preliminary investigation, hindi yan pinag-usapan dyan sa preliminary investigation kung guilty ang akusado. Ang pinag-usapan dyan, may probability ba of the commission of the crime. So hindi issue dyan na guilty ka ba o hindi ka guilty. Doon yan pag-uusapan sa korte. Ang pag-uusapan sa provincial prosecutor or city prosecutor, whether or not there is a probability of the commission of the crime. Pag may probability of the commission of the crime, the city prosecutor or the provincial prosecutor will recommend for the filing of the case sa court. So pag na-file na sa court, the court will issue a warrant of arrest. Pagkatapos, pag nag-issue ng warrant, pwede ka mag-file ng bail. But don't forget, ang court
the office of the prosecutor will only recommend kung magkano ang bail na ibayaran mo, magkano ang bail. But the final say is the court. The court, for example, sabi ng piskal, 100,000 ang piyansa. Pero sabi ng court, no only 50,000 lang ang piyansa. Pwede yan. Pag may 50,000 ang piyansa, pwede ka mag-bail. But before bail, don't forget this, MJ, in bail law, bago ka mag-bail, kailangan ma-aresto ka muna. Hindi pwede mag-bail habang nagtago ka. Kailangan i-arrestuhin ka muna or mag-surrender ka muna bago mag-bail. Ibig sabihin, the court or the law enforcer should have jurisdiction sa iyo. Kailangan you are in custody bago ka mag-bail. Paano? Kasi ang purpose ng bail is naka-custody ka, magbayad ka doon, pero hindi bayad yan na bayad yan kasi pwede man kunin mo yan after ng kaso. So, ibig sabihin, kailangan nasa custody ka muna bago ka mag-bail. Pagkatapos ka mag-bail, so pwede ka nang hindi ka na makulong, tapos tuloy na ang kaso. Pagkaso naman, MJ, bago mag-start ang trial, may tinatawag tayong arraignment. Ano ba yung tinatawag na arraignment? Tanungin ka ni judge, Hoy Pedro, guilty or not guilty? Gano'n yan. Guilty. So, guilty. Okay. Pwede na si judge mag-decide. Kulong na. Pwede mag-decide. But of course, still based on the evidence, right? Hindi naman pag siya may guilty, automatic kulong na. The judge will still interpret sa mga ebidensya. So, pwede rin yan. Pwede sabihin niya, not guilty. Yan. Normally, pag not guilty, or for example, si accused, tanongin judge, guilty or not guilty? Si accused, hindi na sasalita. Tahimik. So, ang gagawin ni judge, the judge will enter a plea of not guilty. O sige, not guilty ka na. So ilagay doon sa record, not guilty. Then doon pa lang mag-start ang trial ng isang kaso. Naku po. Gano'n yan. Ganun pala yun, mahaba. Tapos pag trial proper na Kuya Mark, harap-harapan na kayo doon sa korte. Harap-harapan sa court, but ang issue naman sa trial proper is whether or not you are guilty. But guilt, kailangan ng guilt, is guilt beyond reasonable doubt. The accused is still presumed innocent. Is always presumed innocent, then the prosecutor has the burden of proof. The prosecutor will be the 1-2% evidence na guilty yung isang akusado. Kasi si akusado, wala siyang obligasyon na magpresenta ng ebidensya na inosente siya. Kasi inosente talaga siya. Si prosecutor, siya ang may obligasyon. Siya ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na guilty ang isang akusado. Kung hindi niya mapresenta ng ebidensya yan, walang gagawin si judge but to acquit the accused. Gano'n yan. Malalim pala Kuya Mark at marami ang mga proseso. Kaya minsan, pag ikaw ay naghahanap ng automatic na hustisya at nagkaroon ng kasuhan, hindi mo makukuha yan agad. Kaya hindi kasi may tinatawag tayong due process. Yan, because that's the word. Ang Pilipinas kasi, we are a court. Ang court natin or ang government natin is a court of law, government of law, not of men. Ibig sabihin, the judge should decide based on law, based on evidence, based on jurisprudence, not based on public opinion. Kailangan ang judge hindi dapat ma-influence sa public opinion. Kailangan ang judge to decide based on law. Ano yung batas? Yung pinag-usapan natin, for example, human trafficking. Ano yung batas? Ano yung ebidensya? Ano yung Supreme Court jurisprudence na applicable sa kaso na yan? Diyan dapat mag-decide ang judge. Hindi pwede si judge mag-decide kasi sa labas ng court, dami nag-rally doon. Dami mangingay doon ng mga na nag-rally na i-convict o i-acquit ang isang akusado. Hindi yan dapat i-consider ni judge. The judge should consider only tatlo lang dapat i-consider ni judge. Batas, jurisprudence, at saka ebidensya. Yun lang ang dapat i-consider ni judge. Ang tanong, anong ebidensya? In trial practice, MJ, may tinatawag tayong law on evidence. Hindi lahat ng ebidensya admissible in evidence. Iba yung tinatawag na admissibility of evidence, iba naman yung tinatawag na credibility of the evidence or yung tinatawag na magagamit ba yung ebidensya laban sa isang akusado. Iba yung admissibility or credibility of the evidence. Ang admissibility of the evidence, may rules of court tayo dyan na admissible ba yan o hindi admissible. Like for example, yung drug case, kinuha yung drug sa bahay mo, walang search warrant. Sabi ng batas,
that is a fruit of a poisonous tree, not admissible as evidence. Assuming may search warrant, may drug sa bahay mo nakuha, admissible as evidence. Issue dyan is admissibility. But ang tanong dyan, is it credible? Nag-follow ba yan sa chain of custody? Baka ngayon, drugs yan, tapos hindi pala drugs yan, hinaluan pala yan ng mga tawas. Hinaluan pala yan ng baby powder, for example. Is it considered a drugs? Like for example, a coffee. This is a 1 cup of coffee. This is a pure coffee. Paano kung lagyan natin ito ng drop ng shabu? Is it considered a shabu? Ibig sabihin, may tinatawag tayong quantity of a drugs. Maging full cup of shabu bang itong baso na ito kasi nalagyan ng shabu? So, kailangan i-consider yan ng court. Kasi iba yung tinatawag na admissibility of evidence, iba yung tinatawag na credibility of the evidence. Like for example, chain of custody. Kailangan properly documented ang ebidensya pag-transfer from the police, going to the prosecutor, going to the court. Properly documented yan. Kailangan yan ng mga media dyan para mag-witness how is the transfer of the evidence. Otherwise, pag na-violate yung chain of custody, the accused should be acquitted by the court. Nako. Kaya parang yan yung nangyari yung sa recent case kay Mark sa anak ni SOJ, Remulla. Yes. Chain of custody. Chain of custody ang hindi Na-establish. Na-establish ang chain of custody kasi yung paglipat from one person to another person to another person, not properly documented. So ang issue kasi dito, in the rule of the evidence, iba yung admissibility of evidence, iba yung tinatawag na credibility of the evidence. So may batas tayo dyan, which we will discuss later on, ano yung tinatawag na law on admissibility of evidence. Ano naman yung batas about law about credibility of the evidence. Alright, may tanong may follow-up question. Paano po, Kuya Mark, kung ang dayuhan ay nakabase sa labas ng bansa at gumagamit ng connections dito sa Pilipinas? Liable pa rin po ba siya sa human trafficking? Under the Philippine law, we follow the law on territoriality when we talk about criminal cases. Ano ba yung tinatawag na law on territoriality? We say law on territoriality, MJ, ang ibig sabihin doon, kailangan the crime must be committed within Philippine jurisdiction in order for the court to acquire jurisdiction. Okay, for example, may pinatay sa Amerika. Can you file a case here in the Philippines? No. Bakit? Hindi naman pinatay dito sa Pilipinas. Pinatay doon sa Amerika. So doon mo i-file ang kaso. Kasi sabi ng batas, when you say criminal cases, under Philippine jurisprudence, MJ, this is about Philippine jurisprudence. Kasi may ibang bansa, they follow law on nationality. We say law on nationality, kahit nangyari ang krimen dito sa Pilipinas, pwede silang idemanda doon sa China. Pwede silang idemanda doon sa Japan, for example, because they follow law on nationality. Kahit na nangyari ang krimen dito sa Pilipinas, kasi ikaw ay isang Hapon, ikaw ay isang Incheck, pwede ka idemanda sa bayan kung saan ka nasyonal. That is, they follow that law. But in the Philippines, under conflict of law or private international law, we follow territoriality principle. We follow territoriality principle under private international law. Kailangan nangyari ang krimen sa Pilipinas bago dito idemanda ang isang akusado dito sa Pilipinas under the principle of territoriality in private international law or conflict of laws. Alright, kaya pala maraming nagpupunta dito ng mga kriminal. May mga ganon kasi iba ang Pilipinas may tinatawag tayong law on territoriality. Alright, from Marisol Domingo, attorney, paano po kung ang isang biktima ay binabayaran sa pagbebenta ng internal organs? Maaari rin po bang bailable ang nag-inganyo na magbenta sa human trafficking? Bailable ang kaso kasi hindi naman yung qualified human trafficking. Pero kung regular na, for example, parang Quiapo na, nagbentahan ng sexual organ, yung internal organ. 5 tao. May isang tindahan doon sa Quiapo, for example. Ang trabaho lang niya is nagbenta ng mga internal organ. 3 tao, 4 tao. That's already qualified human trafficking. Pag qualified human trafficking, non-bailable na yan. So, yun ang sabi ng batas. Basta more than 3 or ginagawa ng sindikato or yung biktima is bata or kunwari adoption, pero ang totoo,
human trafficking pala, qualified human trafficking. Pag qualified human trafficking, that is already non-bailable. Alright, kaya Mark, bago tayo magtapos, meron pala tayong Facebook page. Baka pwede mo ma-invite Yes. sila na may like ang ating Facebook sa Pinoy Legal Minds. Hanapin nyo na po sa Facebook natin, sa facebook.com, sa tinatawag na Pinoy Legal Minds. I-search nyo na po, Pinoy Legal Minds. Nandun yung pagmumukha ko at saka ni MJ. Patay tayo dyan. Baka hanapin tayo. Kaya Mark, ano po bang moral lesson natin sa ating paksa ngayong umaga? Ang moral lesson natin, ang tao kasi, MJ, mapilipino ka man o hindi, may dignidad po tayo. May values po tayo. Hindi tayo for sale. Hindi tayo dapat ibenta kahit sino. So, yun ang tinatawag na human trafficking, na hindi tayo for sale, hindi binebenta ang any of the internal organs ng isang tao. Yun ang value dyan. Kasi may dignidad ang isang tao because we are that's part of human rights. Alright, maraming salamat kayo Mark. Saan po nila kayo mapapanood? Bukod po sa ating palatuntunan. For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog, and please call me for more legal advice sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat sa ating buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa pagbibigay po ng pagkakataon sa ating programa na makapagbigay po ng kaalaman at ituro po ang ating karapatan batay po sa batas. Next week po ulit, huwag niyong kalimutan, tuwing Sabado po ng umaga, dito po sa SMNI News, mapapanood ng National TV ang ating pong palatuntunan. Pinoy Legal Minds. Sa problema mong legal, sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds.